Dahil napag-usapan na din po natin kakamping mga bossing, eto dito tayo kay ano, kay Mark Lopez. Oh, si Mark Lopez na naman, mga kababayan. Eh, Mr. Chair, ang water cannon po ay hindi ito, no? Alisin ko muna ito. Stop screen. O, nasaan ba yun? Mr. Chair, ang water ay tayo din po ay nagwa-water cannon. Oh, gano'n. Si Boy Fake News, mga kababayan. Oh, ngayon binabanatan ni Mark Lopez yung isang kakamping ko, yung influencer, no? Ng kakamping, mga bossing. Oh, sabi niya dito kala mo naman sila lang ang magaling. Eh sila yung grupo nga nila, yun nag-iiyakan doon sa kongreso. Di ba? Sabi nung isa, opo, tanga po ako. Yung isa naman, 4 na beses na nag-sorry, sabay iyak. Siya naman, opo, Mr. Chair, fake news po ako. Yeah, si Lopez yun. Oo, si Lopez. Ano yung sinabi ni Lopez? Yung mga palusot niya? Sabi niya kasi nung una, um, Mr. Chair, tayo din po nagwa-water cannon. Galit si Paduano. Kasi wala naman ho talagang ganong wala naman pong ganong pangyayari, mga kababayan. At kailangan pigilin po talaga yun. No? Bakit? Kasi yan yung naratibo ng China. Kapagka ho pinalampas yun, mga bossing, ibig sabihin po, totoo yung sinasabi ng China na tayo po ang nangunguna at sila po ay gumaganti lang. Tayo ang nagbubuyo sa kanila para gantihan nila tayo. O, di ba? Kaya talagang ulitin mo nga yung sinabi mo, ulitin mo, talagang pinaulit sa kanya. Nauutal na eh. Sabi Mr. Chair, ang sabi ko po, ang water cannon is a facility. Sana pinatuloy ni Paduano yun eh. Hindi ko alam kung saan pupunta yung pinagsasasabi ni Mark Lopez. So eto, binabanatan niya yung kakamping. Ano sabi niya dito? Hindi talaga magwawagi ang mga kakamping, lalo na ganito kababaw ang kanilang mga influencer. O yan daw po. And the cruel and most pathetic part is that even and in issues na walang kinalaman ng Duterte, kailangan talagang ipasok para balahurain. Naku speaking of ganyan. Di ba kayo nga lahat ibinibintang kay Pangulong Bongbong Marcos? Di ba yung kampo ninyo, lahat yung sa NAIA, di ba? Yung kampo ninyo, yung sa NAIA, ano tawag doon, yung nakatayo. Yung dapat sana hihinto mismo doon sa sasakyan para maiwasan ang disgrasya. Yung kampo nila, sabi, naku, yan yung tatak ng Marcos. Nung nakita-kita ko, mga kababayan, ginawa po pala yun nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kasi binibintang kay Marcos. Lahat nga ho ng mga nangyayari sa Pilipinas, kay Marcos ho nila ibinibintang, mga kababayan. Si Marcos ho na ating presidente ang pinagbabalingan nila. Di ba? Gawain nyo din naman yan. Sabi dito, kawawa naman itong si Jerry. Sana may tumulong naman ng maayos ang kanyang mental health. Ano ba pinost ni Jerry? Sabi ho dito ni Jerry, mga kababayan, watching clips of the ongoing conclave. Ayan. Ako, nanonood din, mga kababayan. Naghihintay din po ako. No, doon sa usok. yung unang araw, pagkatagal-tagal, may 3 oras, may 4 na oras yata ako naghihintay doon sa usok. Lumabas na lang ho ako doon sa kalsada. Nakita ko may nagba-barbecue. Eto na lang usok ang papanoorin ko. Hindi, matagal po. Pero talagang worth it naman habang nanonood. Yung unang araw, itim. Ano po? Itim yung usok na lumabas. Tapos yung pangalawang araw, medyo maaga, itim pa din. Tapos yung medyo kinagabihan, yun puti na. Ibig sabihin mga boss chief sir, ay may naihalal na po na pope kapag kaputi. Pagka itim, ibig sabihin, hindi pa din sila nakakapag boto. No po, pag puti na, may naihalal na po. At mga ilang oras,
isang oras mga kababayan, lalabas na sa bintana yung Pope, 'no? Ia-announce na kung sino yung Pope. Simpleng-simple lang po, may balkonahe po sila dun, ia-announce kung sino yung Pope na napili at yun nga po, si Pope Leo XIV, mga kababayan, ng Estados Unidos, kauna-unahang Pope. Yan yung sinasabi ni Jerry, 'no? Sabi dito, gano'n pala yun. Kasi yung nagbabasa, mga bossing, ipinapaliwanag niya, 'no? Yung mga pangalan merong mga Latin, equivalent. Ayan sinasabi niya, gano'n pala yun, our names have Latin equivalent. Example, Pablus, for Pablo daw, mga kababayan. Narinig ko yun. Oh, Josepus, for Jose naman. Ngayon, ito, sabi, Demonius Satanicus. Sabi, sino po yun? For Rodrigo Duterte daw ho, mga kababayan. Demonius Satanicus. Hindi kasi natin maiiwasan na gumawa ng mga ganyang katatawanan. Ako nga ho, mga bossing, may nakita ako do'n sa wall ko, sa Facebook ko. Umaapila daw po si Kibuloy para maging pope, 'no? Ba't hindi daw? Kumbaga joke-joke lang ho. Nilagay si Kibuloy, yung picture ni Kibuloy, linagyan ng ano, ng hat ng pang Santo Papa. Tapos pinangalanan, si Pope Tangnanto daw. Si Pope Tangnanto. Si Buluyoyo, mga kababayan. Paano pong hindi gagawin o paano pong hindi pagkakatuwaan sila ng sambayan ng Pilipino, mga bossing. Tingnan niyo naman po kung nasaan yang dalawa na yan, 'di ba? Ang tagal-tagal ng may pinapasagot sa kanilang mga reklamo, hindi nila sinasagot hanggang sa umabot sa punto, mga kababayan, ayun, naoblo na ho parehas. Ulitin ko, 'no, hindi guilty yang dalawa na yan, mga kababayan. Kaya lang ho, habang po sila ay nililitis ay kailangan nasa oblo ho sila, 'no? Tsaka hindi natin masisisi itong mga 'to, na sabihin ng mga ganyan yan, Si Buloyski, ano ginawa? Ang yabang-yabang nung nakakawala. Si dating Pangulong Duterte, puro pagmumura, puro patayan yung ibinubuka ng kanyang bibig ho. Pinagtatanggol pa ni Bongo. Wala naman po sinasabi na magpapatay, Tapos binalikan ko yung mga interview ni dating Pangulong Duterte. Wala akong pakialam diyan sa human rights na yan. 'Di ba? Kaya hindi ho natin sila masisisi, mga kababayan. Eto namang si Mark Lopez, todo tanggol agad kay dating Pangulong Duterte. Wala, mahihirapan kayong burahin, 'no, sa isip o sa utak ng mamamayang Pilipino na ganyan ang dating Pangulong Duterte. Anyway, alisin ko na ho 'yan, mga kababayan.